ka-chabs! Ayan nga, for today's video ay gagawa naman ako ng tinapay. O ayan, nilamutak ko na yung harina. Natimplahan ko na yung harina na yan ng asin, asukal, yeast, at saka cooking oil. So ayan, ininid na natin siya. Minamasa-masa ko na siya pero hindi ako komportable dyan sa loob ng mixing bowl. Kaya ilalabas natin siya dito sa ating countertop. So, ganyan po talaga gumawa ng mga kachabs, ng tinapay. Kinakamay po yan. Mas malala pa yung ginagawa dyan sa bakery. Pero syempre, kailangan pag gagawa kayo ng tinapay, magugas kayo ng kamay para malinis yung ating, produktong ginagawa. So, medyo, medyo matagal-tagal yung pagninid niyan kasi manual, wala na yung aking stand mixer at saka konti lang naman yan, 3 and 1/4 cup lang yan ng harina. So mano-mano na lang natin. So after 12 minutes to 15 minutes, ayan na, i-form na natin siya ng bilog para pantay yung kanyang alsa. So ayan na siya. Tapos dito sa ating mixing bowl, maglalagay na tayo ng mantika para hindi mag-dry yung ating dough. So, ayan. So, i-coat lang natin ng mantika yung dough. Tapos, pati na rin yung mixing bowl, punasan natin yung kanyang, para hindi mahirapang umalsa yung ating dough. Kailangan kasi may mantika yung ating pinaglagyan para hindi siya mahirapang umalsaw, diba? Paulit-ulit ako. So, eto na nga siya. After 1 hour natin yung inirest. Ayan na yung itsura niya. So, bibilugin naman natin siya ngayon. Pagkatapos nating bilugin yan, ilalagay natin siya sa breadcrumbs. Ayan. At after natin mabilog lahat, i-rest ulit natin siya ng another 1 hour. Habang nagpapaalsa ako ng dough, ako ay namamalansya. So, ayan na nga siya. At kukubera natin yan siya ng, ano bang tawag dito yan sa Saudi? Anong tawag nga yan? Supra. Ayan. Supra yung tawag dyan dito. Yung pang tablecloth nila kapag Ramadan. So, after 1 hour, eto na siya. Nagdoble na yung kanyang size. O, diba sabi ko sa inyo, malalaki yan eh. Pandesal ng tamad yan. 8 peraso lang yan. Ayan, ibibake lang natin yan siya. Ano nga pala, yung ating oven, preheat ko na yan siya ng 20 minutes sa 375 Celsius. Tapos, ibinake ko yung ating pandesal ng 15 minutes. So, nakita nyo na, ito na ang itsura ng ating pandesal. O, ayan. Mainit pa yan, napaso ako. Ayan, sobrang lambot niya mga kachabs. Umusok-usok pa. O, di ba ang lalaki ng pandesal ko? So, ayan na nga siya. O, malambot siya sa loob. Pero yung kanyang ibabaw at ang kanyang bottom ay crispy. So, pag ako'y nasa Pilipinas na, ganyan na lang yung gagawin ko. Kung halimbawa gusto kong kumain ng tinapay, ako na lang yung gagawa mismo. At least sigurado pa ako na malinis at walang pawis ni Manong Panadero. So, yun lang mga kachabs. Thank you so much. Bye!